Habang anong tinikso ko sa kanya, tapos nagmamakaawa na siya sa akin, no? Palagay ko kasi, yung mga late last year ho kasi, itong si Patidungan at kanyang mga kapatid, medyo nabisto ng mga pulis. May pangyayari ata na nahuli sa CCTV. Nung maramdaman ho niya na parang sumisikip na yung mundo niya at yung mga kapatid niya, ginuso niya yung mga amo niya para sa ganon, madaling nga naman siya maka-iskapo. Madali siyang makaalis sa kanyang kinaruruanan na liability. Yung dalawang kapatid ni Julie Patidungan na nasa labas ng bansa, ang pagkakaintindi namin ay nagtatago. Gawa ng yung isa ay yun yung nakuna ng litrato na nagwi-withdraw dun sa ATM. Nung isa sa mga sabungero. Oo, tama. Isang sabungero. Yung isa naman po ay may conviction sa robbery. Natural for them to concoct their stories. Yun talaga, gawain talaga ng ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, ang kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan sa kanila. Sa mga pamilya rin nitong mga dumukot na to, hindi po magtatagal. Kung ano po yung nararamdaman namin sa loob namin at nararamdaman ng mga malilit na anak namin, mararamdaman din po ninyo yun. Yun na kung sino yung tinutukoy ko. O si A. Kumusta? Welcome. Ito ang inyong lingkod, Brindel Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang, kung bago ka lang, mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay? Ngayon, naglabas ng pahayag si Attorney Gabriel Villarreal, abogado, isa sa mga abogado ni Attorney Mr. Atong Ang naunang tinurong mastermind at kinasuhan ng kasong murder at illegal detention, at ito'y isinampa sa Department of Justice. No? Sila si Charlie Atong Ang at ang 15 na umano'y sangkot sa pagkawala ng mga sabungero kaugnay sa online sabong. So inireklamo sila at inihain ng mga pamilya mismo ng mga nawawalang individual, at itinuturing itong malaking hakbang na matagal na sa isinagawang investigasyon hinggil sa kontrobersya sa sunod-sunod na pagkawala mula pa noong taong 2021, at ngayon lamang pumutok ito at itinuturo ang mastermind. Ngunit ang abogado ni Mr. Atong Ang, si
Attorney Gabriel Villarreal, itinuturo ang Patidungan Brothers, lalo na ang whistleblower ngayon, na siya umano ang mastermind. Ito, may busis ng masa tayo. Matapos sinabi ni Attorney Gabriel Villarreal na ang Patidungan Brothers, lalo na si Dundon Patidungan, ang mastermind at nasa likod umano sa pagkawala nitong mga missing sabongeros. So ang tanong, naniniwala ba kayo na si Mr. Atong ang mastermind sa missing sabongeros? May katanungan tayo, nasa YouTube yan, yes or no lang, no? Pwede ninyong pindutin yes or no. Sa ngayon, merong 21 na ang bumoto, 7 minutes nagsimula, at merong 60% yes, merong 33% no. So, kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. At ito ang interview kay Attorney Gabriel Villarreal, kung saan, una, sip-sip daw umano ito si Dundon Patidungan. Sip-sip kay Atong Ang, ayon kay Attorney Gabriel Villarreal. At di lang yan, may mga ginagawa umano ito sa negosyo na di alam sa kanyang kliyente na si Atong Ang. At sabi niya, dahil naiipit siya sa kanyang ginagawa, yun umano ang dahilan kung bakit itinuturo niya si Atong Ang at ang ilang mga nasa likod nito sa pitmaster, sa grupo na nasa likod sa pagkawala nitong mga missing sabongeros. Ito ang interview. First of all, he's quite relieved by the formal filing of charges against him. Kasi So, na-relieve daw si Atong Ang ng sinampahan ng kaso. Na-relieve siya. all this time, para kaming Iba ito sa mga sinampahan ng kasong criminal. Di talaga makatulog kung masampahan. Pero relieve na relieve si Atong Ang. Bakit? para kami binubugbog sa dilim, ano? Hindi namin pwedeng sagutin dahil wala naman kaming nakikita. Kahit na ho ngayon, hindi namin nakikita yung mga papeles na ifinail laban sa kay Mr. Ang. Pero nevertheless, dahil ngayon, officially, binabanggit siya ng Department of Justice at sinasabing may mga papeles na ifinail laban sa kanya, yung mga biktima ng mga pamilya ng mga sinatawag na missing sa Bungero. Nagkaroon kami ng pagkakataon na masagot kung ano man yung mga akusasyon na binabato sa kay Mr. Ang. Yun lang po ang konsuelo namin sa sitwasyon na ganito. Opo. Pero paano nyo maka-counter, Attorney Gab, yung aligasyon ni Patidongan? Kasi hindi naman ipinagkakailan na talagang tao niya dati si Patidongan. Ano bang sinasabi ni At may pahayag si Atong Ang sa Senate hearing na katiwala talaga niya si Patidungan. Atong Ang na sinungaling itong si Patidongan? Ito si Patidungan, matagal ho na nagsimula ho yan na parang security guard sa isa sa mga farm ni Mr. Ang. Magaling ho yan magtrabaho. Magaling kumbaga sa usapan natin, makasip-sip sa amo. Sip-sip umano. Ayon kay Attorney Gabriel Villarreal, si Dundon na whistleblower, sip-sip daw ni Atong Ang. At napabilib ho niya si Mr. Ang. Nakaabot ho yan sa halos kataas-taasan, pinakatuktok ng mga posisyon sa organisasyon ni Mr. Ang.
Dahil mapagkakatiwalaan talaga at mapagpakitang gilas yan si Julie Patidongan. Eh, totoo hong nagtrabaho sa kanya nung napakatagal, siguro mga labing-anim na taon ho ngayon. Kanya lang, ito hong si Patidongan, maabilidad. Tsaka talagang kaya niyang paikutin yung mga amo niya. At tinatakot niya pala yung mga tao niya na kailangan siya respetuhin tratuhin bilang boss nila. Hindi naman ho nalalaman ni Mr. Ang dahil sa karamihan din naman ng kanyang iniisip. Okay. So, si Attorney Villarreal yan ang nagsabi, abogado ni Mr. Atong Ang, na sabi niya, maliban na sip-sip itong si Dundon, tinatakot pala umano yung mga tauhan nila na gustong si Dundon ang gagalangin. At hindi yan umano alam ni Atong Ang dahil maraming mga negosyo si Atong Ang. Tanong, kundi yan alam ni Atong Ang, saan galing ni Attorney Villarreal ang pahayag na tinatakot ni Dundon ang mga tao para siya ay galangin kung sa kaniyang kliyente mismo di alam na yun pala ang nangyayari. Tuloy natin. At kanyang inaasikaso. Opo. Kaya ho, si Patidongan, kumbaga, patagal lang nakapagpapatakbo ng kung ano-ano doon sa loob ng organisasyon ni Mr. Ang. So ang posisyon, Attorney Gab, ni Atong Ang ay ang pagpatay sa mga sabungero ay pakanalang lahat ni Patidongan at ng grupo niya at hindi alam ni Atong Ang, kung hindi umabot kay Atong Ang pag-utos, kasi ang pinapalabas ni Patidongan, utos ni boss yun eh. Ang sinasabi naman ngayon ni Atong Ang ng kliyente mo, hindi wala akong kinalaman dyan, sa kanya lang yan, siyang nag-utos niyan. Totoo yun, Alvin. Siyang talagang nagpakana ng lahat na yan. No, so mastermind ayon kay Attorney Gabriel Villarreal ay si Dundon Patidongan. Alam nyo, sa negosyo ni Mr. Ang na napakalawak, marami ho magagawang maliliit na negosyo. Makapag-ooperate ho talaga si Patidongan nang hindi nalalaman ng mga nakakataas sa kanya. Dahil nakakalat ho yung mga negosyo kung saan-saan. Mayroong Santa Cruz sa Laguna, merong Lipa sa Batangas. Lalo na po, nung nagkaroon ng isabong, nung panahon ng COVID, talagang zona libre po si Patidongan na pumaraan ng kung ano-anong mga negosyo na pangyayari sa ilalim ng organisasyon ni Mr. Ang. So ano po sa palagay ninyo, Attorney Gab, ano po sa palagay ninyo ang motibo? Ano ang nagmo-motivate kay Patidongan na inguso ang kliyente po ninyo? Palagay ko kasi, nung mga late last year ho kasi, itong si Patidongan at kanyang mga kapatid, medyo nabisto ng mga pulis. May pangyayari ata na nahuli sa CCTV. Nung maramdaman ho niya na... Kaya sandali muna, ha? May pagkakataon umanong nahuli sa CCTV. Naalala niyo yung Senate hearing na hinilingan sila ng CCTV? Di ba, wala silang ibigay na CCTV dahil under construction daw. Pero, dito, ayon kay Attorney Villarreal, may nahuli daw umano batay sa CCTV. Di ibig sabihin, nag-operate ang CCTV pala sa naturang area. Parang sumisikip na yung mundo niya at yung kapatid niya. Ginuso niya yung mga amo niya para sa ganon, madaling nga naman siya maka-iskapo. Madali siyang makaalis sa kanyang kinaruruanan na liability. Naawa nga ako dun sa mga pamilya ng sabongero, gawa ng sila ngayon ang ginagamit niya, kinukuha niya yung simpatya nila para sa ganon makapagtago siya. At siya pang ngayon na makakaalpas
sa kagagawa niya, tinuturo niya yung ibang tao na wala namang kinalaman sa mga kagagawa niya. Opo. So, papanong diskarte, Attorney Gab Villarreal, ang kaso dito ay murder. Naku, mabigat po. Ano po? Pag ito ay naisampa sa korte, paano bang sistema niyan, Attorney? Kwentuhan nyo nga kami. So, para di mapahiya ang DOJ nito na nagsampa ng kaso, no? So, kailangan talaga hindi lang probable cause ang batayan sa mga ebidensya, meron talagang certainty for conviction sa mga ebidensya batay sa mga kasong isinampa. Tuloy natin. Bibigyan din naman kayo ng pagkakataon na sumagot, di ba? Pag sa piskal. Tapos pag sabi ng piskal, mukhang may basis, isasampayan sa korte. Ganun nga po. Tapos Sa pag... totoo lang, Sige, tuloy go mo. ahead, Alvin. Hindi, yung sinasabi kasi nila, non-bailable pag mga ganyan yung kaso. O handa ba kayo sa posibilidad na yung ang kliyente mo ay makukulong? Murder, walang piyansa ito. Sinangulo Kailangan ma-establish ang elemento sa murder. Nauna, na elemento talagang pinaplano, no? May plano dahil kung walang plano ay di yan murder. Okay, tuloy natin. mabubulok. Sana naman huwag namang mangyari yun. Ang mangyayari ho dyan ay sa ngayon, may mga papeles na ipinail sa Department of Justice. Hindi pa ho namin nakikita. Hindi ko nga alam kung ano talaga ang mga nakasaad doon sa papeles na yun. Pero yung nasabi nga sa dyaryo at sa media na meron daw kasamang murder. Gusto ko lang sana makita yun. Assuming may ganun, mapupunta yun sa Department of Justice sa mga panel ng prosecutors. Tapos ang mga prosecutor ay mag-i-issue ng natawag na subpoena dun sa mga tao na mga isinangkot dun sa charges na yun. Kung may murder man dun, kasama dun sa murder. Yun ang mga taong nasubpoena, pasasagutin mo yun. Pasasagutin siya. Okay, bago ituloy, may busis ng masa tayo dyan, may question tayo. Naniniwala ba kayo na si Mr. Atong ang mastermind sa missing sa Bungeros? Sabi ng kaniyang abogado na si Attorney Gabriel Villarreal, walang ibang maituring na mastermind kundi si Dundon Patidungan at ang kanyang mga kapatid. Tuloy natin. Anong kanilang pananaw, anong kanilang paliwanag kung bakit hindi sila dapat pailan ng kaso ng murder. Paglagay mo na sa korte. Opo. Kung mapatunayan nila sa piskalya na talagang wala silang kinalaman diyan sa mga pinagsasabi ni Patidungan, then sa piskalya pa lang maabsuelto na sila. Opo. And Kung hindi man sila do you expect na sa piskalya pa lang ay madidismiss at walang basihan ang reklamong nakaangkla sa testimonya ni Patidungan? Alvin, alam mo, hindi ko pa nakikita yung papeles, hindi ko pa nakikita kung anong ebidensya ang pinipresenta nila. Hindi natin matatansya yan hanggat hindi natin nakikita kung ano yung charges. Opo. At kung ano yung ebidensya na ipinipresenta nila. Sa ngayon, wala akong nakikitang ebidensya na ipipresenta ni Julie Patidungan. Ano po? Sa totoo lang, ang pinakahuling alam namin na nangyari dyan ay yung dalawang kapatid ni Julie Patidungan na nasa labas ng bansa. Ang pagkakaintindi namin ay nagtatago. Gawa ng yung isa ay yun yung nakuna ng litrato na nagwi-withdraw dun sa ATM. Nung isa sa mga sabungero. Oo, tama. Missing sa bungero. Yung isa naman po ay may conviction sa robbery. Dati na ko kasi yung may sindikato yung magkakapatid na Patidungan tsaka iba pa na mga robbery ng bangko at hold up ng So, ang tanong dito, alam ba ni Atong Ang na itong mga kapatid ni Dundon
lalo na yung isa na sa Senate hearing na sa likuran niya dahil iyon ay bodyguard mismo. Personal bodyguard niya, yung kamukhang-kamukha talaga ni Dondon, no? Alam ba ni Atong Ang na may mga kaso at gumagawa ng krimen itong mga kapatid ni Dondon? Ang tanong, kung alam niya, ba't nasa kanyang poder? Okay, tuloy natin. Taxi. Opo. Nahuli ho yung dalawa na umiska po. Nahuli, binalik dito. Pero hanggang ngayon, wala rin kaming nakikita statement pa dun sa dalawa. Opo. Pinaliliwanag ni Patidongan na Dali muna, may nagtanong dito. Richard Bilga, Bro Windel, tanong ko lang po kung saan may malapit na exorcist priest sa Sultan Kudarat. Kasi po yung kapatid at ng kaibigan ko, sinaniban, malapit na exorcist, malayo, no? Doon sa, hanapin ninyo si Father Ray Balungkit, Diocese of Cotabato. No, Diocese of Cotabato. Father Ray Balungkit. At sa seminary, meron ding isang pare na naka-assign. Itanong nyo lang sa parish priest. kasi nakapagtataka bakit kapatid niya mismo yung mga nahuli abroad na nag-iiska po at kapatid pa niya yung nagwi-withdraw doon sa ATM. Ipinaliliwanag niya na naman na inunguso na naman niya na yung mga amo daw niya ang nagpalayas doon sa dalawa, nagpaiska pa doon sa dalawa. Isang bagay na parang napakahirap po paniwalaan. Okay. So ang ano dito, ang issue ninyo yung kredibilidad ni Patidongan, kumbaga hindi dapat pinaniniwalaan ng mga taga DOJ yung kredibilidad ni Patidongan, attorney. Hindi lang po yun. Dapat po mahanapan nila ng ebidensya si Patidongan. Hindi yung salita lang. Hindi po yung salita lamang. So, ngayon nga, may mga kaso na, no? At isinampa sa DOJ. Sa palagay ninyo, dahil isinampa na ang mga kaso, ang nagsampa yung mga kamag-anak, sa palagay ninyo, yung mga kaso na yan na isinampa ay walang ebidensya. Ano ba yung kaso yan? May kasong murder, may kasong illegal detention. Isinampa na yan sa Department of Justice. So, wala kaya itong matibay na ebidensya na nagdidiin sa akusado? Tuloy natin. Dahil kung salita lang naman, di kahit sino hong marites pwede magsalita. Tama naman si Atty. No? Kahit sinong marites, pwedeng magsalita, pwedeng mag-akusa, lalo na sa kaniyang kliyente. Tama naman, ano. Isa na lang, attorney. May kaba po ba ang iyong kliyente, si Atong Ang, na ang isyong ito ay mahahaluan ng politika? At kung meron man, ano ang pakiusap ng inyong kliyente? Dati na pong, alam naman po ninyo, si Mr. Ang dati nang nadadawit sa mga usapang politika. Umaasa po sana kami na itong bagay na ito na nangyayari, huwag naman sanang mahaluan ng politika kung talagang ang inaakusa sa kanya tungkol dito sa mga missing sa bungero. Di pag-usapan nun natin kung ano yung ebidensya nung nag-aakusa. Hindi na ho natin kailangan salihan pa ito ng kung ano-anong politika. Sana ho maka-onward na tayo na mapag-usapan natin kung ano yung mga bagay-bagay sa paligid natin na kailangan pag-usapan. Hindi naman lahat dapat haluan natin ng politika. Okay. Thank you, Attorney Gabriel. Maraming salamat po for giving us the chance to interview you. Halong, damo gid nga salamat, ha? So, iyon si Atty. Gabriel Villarreal, ang abogado ni Mr. Atong Ang, no?
na sagot naman ng Department of Justice kaugnay sa pahayag ni Attorney Gabriel Villarreal. Natural for them to concoct their stories. Yung talaga, gawain talaga ng ano yan ng mga abogado. Ako, gawain talaga umano ng abogado. Ano? Sabi ko nga, ang kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan Very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this. Na meron talagang whistleblower sa acts ng isang criminal organization. And I think that we should appreciate the fact that he's coming out bravely to do this. Siya ang main player sa So, yan. Si DOJ Secretary Buying Remulla, iginiit talaga na ang mastermind dito ay si Atong Ang. Isabong Siya ang main player dyan. Siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Nagkakatawa siya. Kung ako ang nakutos niyan, bakit niya binigyan ng monthly si Kernel Orapa ng 2 million? Tayo nakukukuha ng 2 million, di ba? Siya ang pinaka-big type. Ibig sabihin, ako na ngayon si Mr. Atungang at ako na ngayon ang may-ari ng mga ng mga cockpit arena at ako na ngayon ang chairman ng Pitmaster. No, yan. Paano kaya kontrahin sa mga abogado ni Mr. Atong Ang itong sinabi ni Dondon Patidungan na hawak niya yung, di ba? Di na basta-basta kailangan ang mga cellphone numbers natin makaregister. At sa pag-register, nangangailangan niya ng ID. ID kailangan para maiwasan yung mga scam. So, registered talaga ang mga cellphone numbers. Then, ayon kay Dondon, meron siyang pinangawakan na text nila ni Atong Ang na nagmamakaawa sa kanya na di daw umano EDN sa naturang kaso. At maliban dyan, meron pa umano, ayon kay Dondon Patidungan, na recorded audio voice message ni Atong Ang at sa isang artista. Niyang pabaliktarin na lahat ng sinasabi ko. Habang anong tinikso ko sa kanya, tapos nagmamakaawa na siya sa akin, Sabi ko, maraming salamat, pinagtulaan mo ibang tao kaysa akin, nagmamalasakit sa iyo. Simula noon pa, kaya ipagpalit ko buhay ko, huwag ka lang maagrabyado. May mga tao na dumating sa buhay mo, 2021, nakalimutan mo na lahat. Reply niya sa akin, huwag ka naman niwala, nag-uutos ako na patayin. Ayoko ng ganyan. Sana maayos pa, samahan natin. Tapusin na natin ang gulo tayong dalawa kung okay sa'yo. Ito na lang yung last text niya. May panahon pa magbago ang mga tao. Ang sabi ko sa kanya, sige, Panginoon na lang bahala sa inyo. Meron pa akong boses nila dalawa na konversasyon ng isang artista. Plano niya itong patayin yan lahat. Dahil nung una, gusto niya pa akong bayaran ng halagang 300 million. Pangalawa, hindi ako pumayag. Ginawa niya pang 500 million. Ngayon, hindi pa rin ako pumayag. Binaliktad niya. Ako daw nanghihingi sa kanya ng pera. Di baling mamatay ako, may maiwan lang akong legacy na matulungan ko itong mga kamag-anak na nawalan mga mahal sa buhay. Okay, iyon ang pahayag ni Dondon, no? Yung mga kapatid niya ay titindig daw na magiging saksi batay sa mga nalalaman nila kaugnay sa missing Sabongeros. So, tutukan natin ito, lalo na anong resulta sa mga buto na nakuha doon sa Taal Lake at yung hinukay. Tutukan din natin yan dahil isinagawa ng mga eksperto ang pag-DNA kaugnay diyan. At sa Senate investigation, Senate hearing, ito ang bahagi. Pinataan po ako ng asawa ko. Pinalita niya po na yung anak daw po namin hindi na po nakauwi. Ako po si retired Master Sergeant Mario Velasco Jr. po.
Ako po ang ama ni Mark Joseph Velasco na nawala po noong January 13, 2022 po sa Manila Arena. Nalaman ko po na na-hold po daw yung anak namin sa Manila Arena nung may tumawag po doon sa anak ko na bunso. Kaya po na-alarm ako na tinawagan po na na-hold po daw yung aking anak sa pati po yung mga kasama niya. Klaruhin ko lang ha. Klaruhin ko. Yung anak mo na si Mark Joseph Velasco, tumawag sa kapatid niya, yung isang anak mo, informing him na hinold sila doon sa Manila Arena? No, Your Honor, may tumawag po doon sa anak ko na concerned citizen po na inimpormahan po yung anak ko na bunso na sabi po na hold daw po yung anak ko at kasama po niya sa Manila Arena. Nung umigit ko mo lang po ng alas 7 ng gabi ng 13 January 2022. Hindi nyo nakuha. Sinong pangalan? Anong pangalan nung nagtawag? Hindi po. Tapos po, noong mga bandang mga around 7:30, sabi po daw, sa anak ko uli na bunso, naginising ako, pinauwi na po raw. Kaya po, hindi ko po pinansin yung call, yung tawag po. And then, nung after 10:30, more or less 10:30 po ng January, dumating po sa bahay si Lieutenant Bakay, anak po, tatay po ni Marlon Bakay, na sinundo po niya ako. Nasabi po niya, pumunta tayo sa Manila Arena, dahil may nangyari doon sa ating mga anak. At agad po kaming pumunta dito sa Manila Arena, at dumating po kami ng humigit kumulang na 11:30 ng gabi, at the same date. Subalit, nung pagdating po namin doon, pinuntahan namin yung mga gwardiya, wala pong umiimik, wala po silang masabi. Lahat po, tikom ang mga bibig nila sa aming mga itinatanong. Kaya po, nung sumunod po noon, wala po kami magawa. Nagpunta po kami sa CIDG Manila para po i-report yung aming mga anak na nawala doon sa Manila Arena. At hanggang ngayon po, ay talaga umaasa po kami na makikita pa namin yung mga anak namin. Mahigit na pong 1 buwan. 1 month and 10 days na po ngayon. Na sana naman, nakikiusap kami sa sino man ang kumuha na sana maibalik ng buhay yung aming mga anak. Kasi masama po sa loob namin talaga. Sa isang magulang, hindi po kami mapakali. Hindi na po kami makapokus sa aming gawain. Retired Army ito. Nawala ng anak din. Pong buong pamilya. Kaya po, nagpapasalamat kami na nakarating po dito sa Senate ang usapin na sana po ay mabigyang kalutasan ito pong kaso na to. Kaya po kami hindi pa man po nagpapasalamat dahil hindi pa po tapos. Pero una po, nagpapasalamat na kami. Na Thank sana you. po, mabigyan po ng solusyon yung aming pong problema. Salamat, sir. Salamat, sir. Chairman, Sir, kakausap po kayo ni Mr. Inonog? Kakausap kayo? Yes po. Yung description mo sa gwardiya, pareho ng description niya? Kasi po nung magkasama kami, nandun po sa Manila Arena, pinicturean po niya yung mga guards. So yun din yung kausap ng gwardiya, yun din ang pagtanungan mo na sinabi mo. Yes po, sila po. Yung naka-duty on guard doon po sa oras na yun. Thank you, Mr. Velasco. Thank you. Atty. Santos, balikan mo na kita. Ako Yes, sir. I'm just curious. Kung ganun na mayroong mga parents na pumunta doon sa mga gwardiya ninyo sa Manila Arena para magtanong sa whereabouts ng kanilang anak na tumatawag sa kanila, hinahanap nila. Kung walang tinatago yung mga security guard doon, bakit hindi nila ma-accommodate properly or i-refer nila sa supervisor nila? What do you think? Ako'y naguguluhan. Bakit parang negative sila kagad? Ayaw nilang entertainin yung parents na naghanap ng mga anak. Paano ba? Actually, Mr. Chairman, based from the statements of two security personnel that we gave with the CITG, they confirmed that Mr. Inonog and Mr. Bakay confronted them. But according to their statements, medyo combative po kasi yung dating.
medyo galit na po. So hindi na rin po nila alam ang gagawin. Then they would not know how to appease them. Because according to them, hindi po nila alam yung sinasabing hinahanap po nilang mga anak nila. Yun po yung salaysay po ng 2 Ba't di alam ng mga security guard ang hinahanap na nawawala? Nasa arena, batay sa Senate investigation, di ka makapaglabas, di ka pwedeng lalabas kung di ka bigyan ng pasis. Yung pasis sa paglabas, yun ang pagpatunay na wala kang anumang mga utang o anong mga kasalanan sa loob mismo ng arena. So, tutukan natin ito mga kapatid. Malawak pa. Lalo na naisampa na ang kaso, yung mga kaso ng mga kamag-anak sa nawawalang sabungero. Pero, kay Dundon, no? Di pa naisampa. At ngayon, alam nyo, si Dundon ang tinuturo na mastermind sa nawawalang sabungero. So, ang ating katanungan, naniniwala ba kayo na si Mr. Atong ang mastermind sa missing sabungeros? May bumuto na 97 votes at 78% yes, 22% no. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Bye-bye.